Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay, ay, anak, si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak, isa siyang keyboard actor sa Malaysia. Ano? Nakikipagtalik ang tatay mo sa mga kapwa ng lalaki, anak, para kumita ng malaking pera. Pero ang kapalit naman nito, kailangan daw videohan. All this time, alam nyo yung trabaho ni tatay sa abroad, pero hindi nyo siya pinigilan? Pero anak, alam mo namang kahit isang tuka lang tayo noon. Pero kita mo ngayon, ang dami na nating pera, ang ganda ng bago nating bahay, at ang laki-laki. Tapos nabibili na natin lahat ng gusto natin. 'Di ba? Dahil lang yun sa trabaho ng tatay mo, anak. Wala akong pakialam, Nay. Kahit maubos pa lahat ng naipundar natin, makauwi lang si tatay dito ng buhay. Uuwi dito si tatay at dito siya magpapagaling ng sakit niya. Wala akong pakialam kung maghirap man tayo ulit. At kapag hindi mo pinauwi si tatay, tandaan mo to, Nay. Kalimutan mo nang may anak ka pa. Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya, anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Di ba kakapadala lang yan nung isang araw? O bakit, anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na, ha? Ayan, baon mo yan. O yan, ako, ubusin mo yung pera mo na yan, ha? Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang, anak. Humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako. Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses niyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso niyo na po yung katawan niyo kakatrabaho. Ang laki pa naman ng perang pinapadala niyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay. Tay, ano po ba talagang trabaho niyo dyan sa abroad?
Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay. Ay. Anak. Si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak, nakakainis. Hay nako, te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Oh, ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, oh. Uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo. Diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, eh. Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to.
Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Besh? Ang gwapo mo talaga, no? Alam mo, bagay tayo. Ayun na ka ng tipaklong. Ikaw naman, Besh, nagugulat ka naman ni. Sino pa yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Wala lang to, Besh. Asus! Wala daw.